Rosa, pakiusap. Alisin niyo ang asin. Mamamatay ako. Tutulungan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng kayamanan. Ang kayamanan mo ay galing sa mga kampo ng Dilimara. Tapos na ang pambibiktima mo sa lugar na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay andyan pa rin kayo. At ngayon nga po ay itatry po namin na mag-reapply ng monetization. Kaya sana po ay supportahan niyo po ang video na ito para makumpleto po natin yung watch hours na required na YouTube. Para naman ma-approve po yung ating monetization. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick na po ang subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Tara na po, simulan na natin ang kwentong ito. Ang paligid ay nababalot ng kadiliman. Tanging ang liwanag ng isang lumang gasera ang nagbibigay buhay sa sala ng lumang kahoy na bahay. Sa labas, naririnig ang walang tigil na huni ng mga kuliglig at ang malalakas na hampas ng hangin sa mga dahon ng saging sa labas ng bahay na yon. Si Nina ay nakaupo sa sahig na kawayan, nagkukulay sa isang lumang kwaderno. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa bintana na gawa sa kapis. Habang si Aling Rosa naman ay abala sa pagtatahi ng mga sirang damit sa tabi ng lamesa. Pagod ang kanyang mga mata. Nanay, bakit po ba lagi nakasara ang mga bintana natin? Bago pa po lumabog ang araw, ang init-init po sa loob, Nay. Itinigil ni Aling Rosa ang pagtatahi. Tiningnan niya si Nina ng may seryosong mukha. Ngunit pilit niya na pinapalambot ang kanyang boses. Nina anak, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ang hangin sa gabi rito sa atin ay hindi mabuti. May dalang sakit. Mas mabuti na magtiis sa init. Kaysa naman, lagnatin ka pa. Pero Nay, narinig ko po si Tita Elena nung isang araw. Ang sabi niya, may nawawala doon namang alagang hayop ang mga kababayan natin. Ang sabi niya, hindi hangin ang nagnanakaw, kundi... Huwag mong papakinggan ang mga kwento ng Tita Elena mo. Masyadong malikot ang isip nun. Magpatuloy ka na nga lang sa ginagawa mo riyan. Huwag nang maraming tanong, okay? Bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Lola Reyna. May hawak na lumang rosaryo na gawa sa itim na mga buto. Bahagya siyang pilay, kaya mabagal ang kanyang paglalakad. Ang kanyang mga mata ay may katarata na nagbibigay sa kanya ng nakakatakot. Ngunit kagalang-galang naman na anyo. Rosa, huwag mong itago sa bata ang katotohanan. Siyam na taong gulang na si Nina. Sa edad na yan, dapat na niyang malaman kung anong klaseng lupa ang tinatapakan niya sa tuwing gabi. Nay, huwag na nating takutin ang bata. Hirap na nga siyang makatulog dahil sa mga huni sa bubong tuwing gabi. Nina, ang gabi ay hindi para sa atin. Ang gabi ay para sa kanila. Ang mga nilalang na lumilipad ng walang ibabang bahagi ng katawan. Ang mga nagaanyong aso o baboy ramo. At ang pinakamapanganib, ang mga mukhang tao sa araw. Ngunit nagbabago ang lasa ng laway pagdating ng dilim. Naramdaman ni Nina ang kilabot. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng matinding kuryosidad. Lola, nakakita na po ba kayo ng ganun? Ang matang ito, Nina. Hindi ito nabulag ng sakit. Nabulag ito dahil nakita ko ang hindi dapat makita ng isang mortal. Nung ako'y bata pa na tulad mo, may nagnakaw ng aking paningin dahil nalaman ko ang kanyang sikreto. Napatigil si Rosa sa pagtatahi. Tumayo siya at kinuha ang gasera. Tama na nga yan, Nay. Matulog na tayo. Bukas ay maaga pa tayong pupunta sa sapa para maglaba. Nina, pumasok ka na sa kwarto mo. Nakahiga si Nina sa kanyang banig. Nakatitig siya sa kisame na gawa sa nipa. Naririnig niya ang mahinang hilik ng kanyang ina, pati na rin ang kanyang lola. Mula sa kabilang silid na may dingding lamang na sawali, biglang may narinig siyang kakaibang tunog na tila ba may kumakatok. Hindi ito katok sa pinto, katok ito sa bubong na para bang may malaking ibon na lumapag doon. Ano yun? Sumunod ang isang mahabang tunog ng gasgas. Parang mga kuko na pilit pinubutas ang nipa. Kasabay nito, ang isang kakaibang huni ng ibon. Huni ng isang tiktik. Naalala ni Nina ang kwento ng mga matatanda na kapag malakas ang tunog ng tiktik, malayo pa ang aswang. Pero kapag mahina at parang pabulong na lamang, ang ibig sabihin,
nasa malapit lang ito. At sa kasong ito, ang tunog ay napakahina. Tila ba nasa mismong ibabaw ng kanyang ulo. Dahan-dahan na tumayo si Nina. Lumapit siya sa maliit na siwang upang sumilip sa labas ng bahay sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang anino. Isang mahabang anino ng isang babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng kawayan. Ang buhok nito ay napakahaba, abot hanggang sa lupa. At tila gumagalaw ito ng kusa na parang mga ahas. Biglang lumingon ang anino sa direksyon ng siwang na kung saan ay nakasilip si Nina. Kahit madilim, nakita ni Nina ang dalawang pulang mata na nagniningning. Mabilis na napaupo si Nina sa sahig. Tinakpan ang kanyang bibig upang hindi siya mapasigaw. Ang kanyang puso ay tibok ng tibok na tila ba sasabog na yun sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang malakas na pagaspas ng mga pakpak at unti-unti naman na nawala ang tunog. Kinabukasan, maliwanag ang araw ngunit may kakaibang lamig sa hangin. Si Aling Rosa ay nagluluto ng hapunan. Si Nina naman ay nagwawalis sa bakuran nang biglang dumating ang kanilang kapitbahay at dalagang si Mara. May dala siyang mangkok na may takip. Magandang hapon, Nina. Nasaan ang nanay mo? Nasa loob po, Ate Mara. Nagluluto po. Tiningnan ni Nina ang mga kamay ni Mara. May mahahabang kuko ito na tila may maiitim na dumi sa ilalim. Kahit na malinis naman ang kanyang kasuotan. May kakaiba ring amoy na dala si Mara, amoy ng langsa, na pilit na hinahaluan ng pabango. Lumabas si Aling Rosa mula sa kusina nang marinig niya ang boses ni Mara. Oh, Mara, napadaan ka. Ate Rosa, nagluto kasi ako ng dinuguan sa bahay. Marami ito, kaya naisipan kong dalhan kayo. Masarap ito, sariwa ang dugo na nakuha ko sa bayan kaninang umaga. Tiningnan ni Rosa ang mangkok. May kung anong takot na dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit, pinilit niya na lamang na maging magalang pa rin sa dalaga. Naku, salamat Mara. Pero alam mo naman, bawal sa relihiyon ni Nanay yung kumain ng dugo. Baka itabi ko na lang muna ito ha. Ganun ba? Sayang naman. Masarap pa naman ito habang mainit pa. Sige, iiwanan ko na lang Ate Rosa ha. Balitaan niyo ako kung nagustuhan niyo. Bago umalis si Mara, lumingon siya kay Nina. Tinitigan niya ang leeg ng bata at dinilaan niya ang kanyang sariling labi. Ang bilis lumaki ni Nina. Ang bango-bango pa ng batang ito. Ang sarap yakapin. Bulong ni Mara sa kanyang sarili. Pagkaalis ni Mara, mabilis na kinuha ni Aling Rosa ang mangkok at itinapon ang laman nito sa likod ng kanilang bahay. Sa hukay kung saan, inililibing ang mga basura. Nanay, bakit niyo naman po itinapon ang pagkain na binigay po ni Ate Mara? Huwag mo nang tatanungin kung bakit, Nina. At tandaan mo ito ha. Huwag na wag kang tatanggap ng kahit anong pagkain mula kay Mara. Kahit kailan. Naintindihan mo ba? Apo, Nay. Kinagabihan ay dumating si Elena, nakababatang kapatid ni Rosa, na may bitbit na bayong ng mga halamang gamot. Mukha siyang balisa at pawisan kahit malamig naman ang hangin ng gabi na yon. Ate Rosa? Nanay Reyna? Narinig niyo ba ang balita sa kabilang nayon? Ang anak ni Luisa, yung sanggol, nawala kagabi habang natutulog sila. Wala naman daw sirang pinto, walang sirang bintana, pero may mga bakas ng kuko sa bubong. Napatayo si Lola Reyna mula sa kanyang kinauupuan. Nagsisimula na naman sila. Ang panahon ng tagutom ng mga may pakpak. At alam niyo ba kung ano ang sabi ng nakakita, Nay? May nakasabay daw silang babae sa daan bago mangyari yon. Isang kahina-hinalang babae na tila amoy malang saraw. Tiningnan ni Nina ang kanyang ina. Si Aling Rosa ay nakahawak ng mahigpit sa lamesa at namumutla. Inay, si Ate Mara po bang tinutukoy nila? Mabilis na tinakpan ni Rosa ang bibig ng kanyang anak. Ano ba, Nina? Tumahimik ka nga. Ang mga dingding ay may tenga. Ang mga puno sa labas ay may mata. Ate Rosa, huwag mong sabihin na
Pumunta dito si Mara. Pumunta siya rito, Elena. Nagdala ng ulam na dinuguan. Isang panunubok ang ginawa niya. Gusto niyong malaman kung gising pa ang ating mga pandama. Lumapit si Lola Reyna kay Nina. Kinuha niya ang isang maliit na bote na may lamang langis at mga ugat ng halaman. Sinuot niya ito sa leeg ni Nina bilang isang kwintas. Huwag mong uhubarin ito, Apo. Ito ay langis ng krusahan na hinaluan ng luya at bawang na binasbasan sa 7 Biyernes Santo. Kapag uminit ito sa dibdib mo, ibig sabihin, nasa tabi mo lang siya. Nang gabi na yon, ay hindi tuloy makatulog si Nina. Ang kwintas na binigay ng kanyang lola ay unti-unting umiinit sa kanyang dibdib. Hindi ito mahimbing lamang na init, kundi parang baga na dahan-dahan na nagniningas doon. Ibig sabihin? Oh, nandito siya? Dahan-dahan na bumangon si Nina. Alam niyang mapanganib, ngunit may kung anong lakas ang nagtutulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Maingat niyang binuksan ang pinto sa likod ng bahay. Dahil maliit siya at magaan ang timbang, hindi gumawa ng tunog ang mga sahig na kawayan. Lumabas siya sa dilim ng gabi. Ang hamog ay makapal. Sumunod siya sa amoy ng langsa na lalong tumitindi habang lumalapit siya sa kagubatan. Sa ilalim ng malalaking puno ng balete, may nakita siyang kakaibang liwanag. Lumapit siya sa likod ng isang malaking bato upang magtago. Ang kanyang nakita ay nagpatigil ng kanyang paghinga. Nandoon si Mara. Nakatayo ito sa ilalim ng puno, nakataas sa mga kamay sa langit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at may lumalabas na itim na likido sa kanyang bibig at mga mata. Biglang narinig ni Nina ang tunog ng nagpupunit na laman at nababasag na mga buto. Ang katawan ni Mara ay nagsimulang maghiwalay sa baywang. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan, kasama ang kanyang bituka na nakalawit at kumikislap sa dilim, ay dahan-dahan na humihiwalay at lumulutang sa hangin. Lumaki ang mga tenga nito at naging parang pakpak ng isang paniki. Ang ibabang bahagi naman ng kanyang katawan mula baywang pababa ay naiwang nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Walang buhay, ngunit patuloy na dinadaluyan ng itim na dugo. Lumipad pa itaas ang itaas na bahagi ni Mara, naglabas ng mahabang dila at nawala sa kadiliman ng gabi. Si Nina ay napasandal sa bato. Alam na niya ang sikreto ni Mara, ngunit alam din niya, base sa mga kwento ni Lola Reyna, kung paano tatalunin ang ganitong nilalang. Kailangan ko na gumawa ng paraan para masugpo ng manananggal na si Ate Mara. Ano mang oras, sigurado na babalik siya. Alam ni Nina na wala siyang gaanong oras. Babalik ang itaas na bahagi ni Mara bago sumikat ang araw. Upang mag-isang muli sa kanyang ibabang katawan, kung hindi siya makakabalik sa oras, mamamatay ang aswang. Mabilis na tumakbo si Nina pabalik sa kanilang tahanan. Pumasok siya sa kusina at hinanap ang malaking garapon ng magaspang na asin at ang mga dinikdik na sili at abo mula sa kalan na itinabi ng kanyang lola. Kinuha niya ang lahat ng ito at inilagay sa isang sako. Habang papalabas siya, nagising si Lola Reyna. Nakatayo ito sa pinto ng kusina. Hawak ang kanyang itim na rosaryo. Nina, saan ka pupunta? Bakit dala mo ang mga yan? Lola, nakita ko po siya. Nakita ko ang kalahating katawan ni Ate Mara sa puno ng balete. Kailangan nating tapusin ito bago mag-umaga. Tiningnan ni Lola Reyna si Nina nang may pagmamalaki. Ngunit may kasamang takot. Matapang kang bata. Ngunit hindi mo kayang mag-isa po. Ang aswang, kapag naramdaman na sinisira ang kanyang katawan, nagiging triple ang lakas niyaan. Biglang sumulpot si Rosa sa likod ni Lola Reyna. Hawak ang isang mahabang itak na may mga ukit ng krus sa talim nito. Hindi siya mag-isa, Nay. Kasama niya ako. Walang sino mang magtatangka sa buhay ng anak ko habang ako'y humihinga pa. Samantala, lumabas din mula sa silid si Tita Elena na may hawak na sulo at bawang. Ako rin. Ako ang nagpaanak kay Nina. Ako rin na magtatanggol sa kanya. Ang 4 na babae, si Nina, ang kanyang ina, ang kanyang lola, at ang kanyang Tita Elena, ay naglakad patungo sa kagubatan sa ilalim ng huling hirit ng kadiliman. Nakarating sila sa ilalim ng puno ng balete. Ang ibabang katawan ni Mara ay nandoon pa rin, nakatayo at tila naghihintay sa pagbabalik ng unang katawan nito.
Magmadali kayo. Malapit na mag-alas 5. Nararamdaman ko na ang hangin ng umaga. Binuksan ni Nina ang sako. Kinuha niya ang mga dakot ng magagaspang na asin. Ibubod mo sa ibabaw ng hiwa, Nina. Huwag kang matatakot. Ang asin ay apoy sa kanilang laman. Lumapit si Nina sa nakatayong kalahating katawan. Kahit nasusuka sa amoy ng langsa at nakabukas na laman. Nilakasan niya ang kanyang loob. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinuhos ang asin, abo at sili sa mismong bukas na bahagi ng baywang ni Mara. Agad na umusok ang laman. Isang tunog ng parang pinipritong karne ang narinig. At ang ibabang bahagi ng katawan ay nagsimulang manginig at mangisay kahit wala namang ulo at utak. Biglang isang malakas at nakakabinging tili ang kanilang narinig mula sa itaas ng mga puno. Nandiyan na siya! Naramdaman niya na ang asin! Sigaw ni Tita Elena. Mula sa madilim na langit, bumulusok pa ibaba ang itaas na bahagi ni Mara. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng tao. Ang kanyang bibig ay punong-puno ng matatalas ng ngipin. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. At ang kanyang mga bituka ay sumasabit na parang mga latigo. Mga lapastangan, papatayin ko kayo! Nina, ikaw ang unang kakainin ko! Sinubukan ni Mara na sumugod kay Nina. Ngunit tinarangan siya ni Rosa gamit ang itak na hawak nito. Huwag mong hawakan ang anak ko! Walang hiya kang aswang ka! Nagtagpo ang itak at ang mga kuko ni Mara. Lumabas sa mga butil ng apoy dahil sa talas ng itak. Si Elena naman ay itinapat ang sulo sa mga pakpak ni Mara na naging dahilan upang mapatili muli ang aswang dahil sa lapnos na tinamo nito mula sa apoy. Nahihirapan na si Mara dahil hindi siya makabalik sa kanyang ibabang katawan. Ang asin at sila ay patuloy na sumusunog sa kanyang pinagmulang laman. Unti-unti na rin na nagpapakita ang unang liwanag ng araw sa silangan. Rosa, pakiusap. Alisin niyo ang asin. Mamamatay ako. Tutulungan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng kayamanan. Ang kayamanan mo ay galing sa mga kampo ng Dilimara. Tapos na ang pambibiktima mo sa lugar na ito. Pilit pa rin gumagapang ang itaas na bahagi ng katawan ni Mara. Patungo sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sinusubukang alisin ang asin gamit ang kanyang mahahabang kuko. Nakita ni Nina na nahihirapan ang kanyang ina at tita sa pagpigil dito. Alam niya na kailangan ito ng tulong. Kinuha ni Nina ang natitirang pinaghalong abo at asin mula sa sako. Tumakbo siya ng mabilis at pinalibutan ng mismong itaas na bahagi ni Mara habang ito ay nakatutok sa sahig. Gumawa siya ng isang bilog na guhit ng asin sa paligid nito. Nang makumpleto ni Nina ang bilog, hindi na makalabas pa si Mara. Ang bilog na asin ay naging parang isang invisible na pader na hindi niya matawid. Hindi. Ang liwanag. Ang araw. Sumikat ang unang sikat ng araw mula sa mga bundok. Ang mga sinag ng liwanag ay tumama sa katawan ni Mara. Ang kanyang mga pakpak ay nagsimulang maging abo. Ang kanyang mga bituka ay natuyo na parang mga lumang baging. Sa loob ng ilang sandali, ang buong katawan ni Mara, ang itaas at ibaba, ay nag-apoy ng isang itim na apoy na walang usok. Sumigaw siya sa huling pagkakataon bago tuluyan na naging isang tumpok ng itim na abo na mabilis na tinangay ng hangin ng umaga. Lumiwanag na ang buong paligid. Ang huni ng mga ibon sa umaga ay naging masigla. Malayo sa nakakatakot na huni ng tiktik. Sa tuwing gabi, si Aling Rosa ay napaupo sa damuhan. Pagod na pagod, ngunit may ngiti ng kaginhawaan sa kanyang mukha. Niyakap niya ng mahigpit si Nina. Salamat sa Diyos. Ligtas ka anak. Ligtas tayong lahat. Tapos na. Pwede na tayong matulog ng mahimbing mamayang gabi. Lumapit si Lola Reyna kay Nina at hinawakan ng kwintas na langis na nasa leeg pa rin ng bata. Ang langis ay malamig na ngayon. Nina, ipinakita mo ang tapang na higit pa sa iyong edad. Ang gabi ay maaaring mapuno ng dilim. Ngunit hanggat ang mga kababaihan ng pamilyang ito ay magkakasama, walang aswang ang maaaring manaig. Sabay-sabay tayong lalaban kung sakali man na muling may aswang na sasalakay sa ating baryo. Tumingin si Nina sa abo na tinatangay ng hangin patungo sa gubat. Alam niyang marami pang misteryo ang mundo, ngunit ngayon, alam na niya na hindi na siya dapat na matakot pa. Inay? Lola?
Tita, tayo na po sa loob. Gutom na po ako eh. Pero huwag pong dinuguan ng ulam natin ah. Nagtawanan ng 4 na babae habang naglalakad pabalik sa kanilang lumang bahay. Magkakahawak kamay sa ilalim ng bagong sikat na araw.